Hi, good morning. Joey De Leon po. Ito'y para lang matapos yung mga usap-usapan. No? Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi na kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin, dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na nagsasara na kami. Dalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung well, hindi naman sa pagyayabang, longest running. Top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Davar Gods at sama ng loob doon sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa tawag doon, mga Facebook, YouTube, Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya para malinaw, talagang luluhod ako, di pa ako kung baka 15 years yung mga chismoso na yon, yung mga sinungaling na yon. Pero yung Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kaming magkapitbahay. So yun lang po. Inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkulan namin. Okay. Hi, good morning. Joey De Leon po. Ito'y para lang matapos yung mga usap-usapan. No? Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi na kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin, dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na nagsasara na kami. Dalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung well, hindi naman sa pagyayabang, longest running, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Davar Gods at sama ng loob doon sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa tawag doon, mga Facebook, YouTube, Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya para malinaw, talagang luluhod ako, di pa ako kung baka 15 years yung mga chismoso na yon, yung mga sinungaling na yon. Pero yung Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kaming magkapitbahay. So yun lang po. Inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa
social media, yun ang mga buwisit, yun ang mga pinapatungkulan namin. Okay? Okay guys, ayan, narinig nyo na nga, nagbigay na ng statement si Joey De Leon tungkol sa, kasi nga ang iba, in-assume agad na ang Showtime ang pinaparinggan nila. Eh, nakita nyo naman kung, Diyos ko, no? At, syempre, alam naman ni Joey De Leon kung ilang taon na ang Showtime. And nakikita rin naman natin, no, di ba, parang, malinaw rin naman ang sinasabi niya na, halimbawa, naririnig naman natin ang Showtime na nagsasabi rin na magaganda tungkol sa Eat Bulaga. So, tama naman yung matagal na silang magkakabarkada, magkakapitbahay. Kaya lang, at yun nga, totoo naman na nagtatrabaho lang sila. At syempre, tama ito ako for Joey De Leon na magsabi ng ganito. Maganda na rin yung linawin niya kasi naman, di ba, papunta pa yan sa kung saan-saan. Ang dami kasi ngayon talagang bawat kibot mo, sasawsaw at sasawsaw talaga sa'yo. Yun ang nakakaloka. But anyways, base naman sa reaction ng mga tao, sabi nga ni Joey, isang paglilinaw lang yan. Eat Bulaga, it's Eat Bulaga, wala nang dapat patunayan. 45 years na yan, forever TVJ. Yun naman talaga ang sinasabi, wala nang dapat patunayan. Kaya lang syempre, may mga nagtitrigger naman kasi, lalo sa X at iba pang mga, yung mga gumagawa ng content talaga. Para naman palabasin nyo na nalulugi ang Eat Bulaga, na magsasara na, parang saan nang galing yun, di ba? Kesyo may mga pinresent daw na ganito, na ganyan, na mas malaki raw ang mga sweldo, etc., etc. Pwede ba naman yung ganun? Hello, nakapag-adjust nga sila ng ilang buwan noon eh. So, ngayon pa ba? But anyways, ang actually, malinaw naman, ang habol na lang ng Eat Bulaga talaga, sila Joey, especially the Tito Vic and Joey, ay 50 years sila, di ba? And it's 5 years from now. So, ibigay na natin yun sa kanila. Wag na natin masyado pang intrigahin, batuhin pa ng kung ano-ano. Tsaka hindi naman yun talaga ang problema eh. Sa totoo lang, hindi problema yung competition or yung kalaban. Dahil ang rating ng Eat Bulaga ay nasa 4 or 5% umaabot. Ang Showtime ngayon, dahil lumipat sila sa GMA, umabot sila ng mga 8, di ba? Hindi naman yun talaga ang problema. Ang problema, napakababa ng ratings na yan na 4 or 5 or 8 kumpara sa mga ratings nung araw. So, yun ang sinasabi nila dati pa na ang problema ay kung paano ibabalik ang mga manonood sa television. Kasi like for example, aminin natin, ang mga advertisers ngayon, yung mga naglalagay ng commercials, ads, minsan bulto-bulto na talaga yan. Hindi na yan katulad dati. At aminin natin, nagmura na yan, kasi mas marami na nga ang naglalagay ng advertisement nila sa social media. Like for example, sa Facebook, sa YouTube, may mga ganun na. So, mas marami nang gumagawa ng ganon. So, yun ang number one problem ay kung paano ibalik ang mga manonood sa TV. Ako gusto ko nga yung competition ng Showtime at Eat Bulaga. Every time sinusulat ko na sana ay because of that, maengganyo uling manood ang mga televiewers, di ba? Bumalik sila sa TV kasi talagang ang hirap-hirap na ng kondisyon ngayon. Hindi na talaga sila nanonood sa TV. Of course, nanonood sila sa YouTube or Facebook, pero iba kasi yun eh. Nakakalungkot na dumarating na tayo sa ganitong point, pero we have to accept the fact na yun na yun. So, kailangan natin gumawa ng maraming paraan. Like sa pelikula, alam naman natin sa pelikula, di ba? Sa pelikula, lahat na halos pinalabas ngayong 2024. Nakita nyo naman, kayo nang pumunta sa sinehan, kung meron bang mga manonood, kung marami bang tao, gone are the days na ang first screening pa lang pinipilahan na. Ngayon talaga, para ang kumikita na lang halos ay yung last full show or yung second to the last full show. Yung talagang paggabi na, yung mga galing na sa kung saan, yung mga nagaling na sa work yung iba, yun yung may mga trabaho, may pera. But noon, gone are the days na ang nakakasabay kong manood ay mga estudyante. Ngayon, wala na akong estudyanteng nakikita na nanonood because bago sila manood, pangkakain na lang muna nila yon at ang iba ay pang-load nila para mas makapanood sila sa kanilang social media. So, ganun na yung nangyayari ngayon. Ibabayad na lang nila sa kung anumang streaming app yung pamanood ng sine. Kasi mahal naman ng sine. 300 to 400 to 500, di ba? Ang bayaran ng sine ngayon. Saka naman nakakita, kakayanin pa ba ng mga estudyante? So, yun ang nagiging problema ngayon. Kaya sana, ako, I believe, Joey, at talagang humanga ako sa kanya, nanilinaw niya agad ito. Kasi talagang nagsanga-sanga na naman kung ano na naman mga sinasabi ng mga basher. So, yun na muna for now. Marami